Hello guys, ayan, masayang araw. Meron tayo na namang nadiskubre dito sa area natin sa Silangan. Pagbasdan nyo po, buhay na buhay ang tubig dito sa tabing ilog. So ang tawag po nito ay spring water. Galing po ito sa gilid ng bundok, sa gilid ng sapa. Pero hindi siya direkta sa sapa, kumbaga galing mismo sa gilid ng sapa. Masarap maligo, marami naliligo dito. Yan yung kanilang mga gamit. Okay, pag naglalaba, yun ang kagandahan dito sa ganitong area guys, hindi siya polluted. Okay, masarap maligo sa ganitong area, malamig, kumbaga satisfying talaga pagka tayo ay naligo. Ayan, so yung taas, andun si Kuya Rick, ginagawa ang kanyang kaway-kaway. Ginagawa ang kanyang bahay. Ayan, ang ganda ng niya, bahay. Pagbaba rito sa unahan, andito lang yung kanyang spring. Okay, unlimited tubig. Yan guys, panoorin nyo po. Tapos yung mga taga roon sa unahan, okay, bumababa din po dito. Dito sila naglaba, naliligo. Okay, sana i-maintain nila yung kalinisan dahil minsan hindi maiwasan, may mga pasaway nagtatapon ng mga basura. Okay, pero ang ganda rito, ayan, buhay na buhay ang tubig. Galing po yan sa gilid ng bundok dito sa Silangan, San Mateo, Rizal. Meron pa tayong isa pang na-discover nung una, yun yung kauna-unahan na na-discover natin. Kumbaga wala pang tubig dito. Okay, walang tubig, walang ilaw, walang internet, pero ngayon lahat yan meron na. Pero yung una naming na-discover na bukal, kung wala yun, nahirapan po kami nakasurvive nung summer. Kasi yun po talaga ang pinanggalingan ng inumin, ng panghugas, naliligo. So dinadagsa po siya ng mga tao, yung mga unang nakarating dito, unang nakadiscover dito sa area ng Silangan na meron pa palang ganito. Napakalapit lang sa Marikina. Okay, 10 minutes away, nasa ka na, Marikina. So napaka-relaxing siya pag naliligo. Okay, unlimited water. Ang mahal kaya ng ng tubig dito sa amin, kahit nasa Maynilad, maabot ng 70 pesos per cubic meter. So mamaya pupuntahan natin yung isa pang bukal. Okay, ginagawa nila ng hukay sa gilid ng bundok upang maiipon yung tubig, at yun ang ginagamit panghugas, panglaba, pangligo, panginom. Ayun so buhay na buhay ang tubig. Okay, maghugas tayo. Ayan, ang ganda, ang lamig. Okay, ang sarap maligo dito, ang liwanag ng tubig. Okay, mamaya-maya maligo po tayo. So meron pa tayo isang na-discover na bukal doon sa unahan, yun yung kauna-unahan. Okay, so tara, puntahan natin. Sarap maligo dito. Okay, so nandun tayo galing kanina sa kabilang area. Ngayon, pasadahan naman natin yung bukal. Doon tayo maliligo. Okay, ganda ng liguan namin, bukal. Lalo na ngayon, tag-init. So yung baba, puro gubat-gubat pa po yun. Eh dito may bahay na. May ginagawa pa po sa baba. Ito yung area namin guys, dito sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Okay, kasalukuyang may gumagawa ng kubo. Ayan. Ayun guys, nandun po tayo sa ibabaw ng galing kanina, yung may spring. Okay, so dito tayo ngayon sa bukal. Ito yung malapit sa bukal, anong sarap magtanim-tanim dahil pangdilig. Okay, pangdilig ng halaman. Yan, buhay na buhay yung kanilang halaman ito, nakabakod para safety sa mga hayop tulad ng kambing. Okay, pasadahan natin. Ayun yung kanilang kubo.
Okay? So andito na tayo sa ilog na kung saan yung ginagawang bukal. Okay? Baba tayo dandahan dahil medyo madulas ang buhangin. Ayan na tayo. So dito maliligo tayo guys. Okay, tingnan natin kung gaano kaliwanag yung tubig. Okay, ito po yung ilog mula doon sa taas kanina, yung may spring. Pababa rito. Okay. So ito dati, meron pala itong ginagawang reservoir ng tubig. Kaya nagkaroon ito ng parang harang o parang ginagawa ng dam, kaso nasa lakas ng tubig na timpag. Kaya ito na lang natira. Pagka bumabaha, natimpag siya. Okay. So ito na po tayo sa sa aming bukal. Unlimited ang tubig dito. Sa mahal pala ng bayaran ng maraming nagreklamo sa commercial na tubig. Mahal ng bayaran nila. 1.7, 1.5 talang dito. Okay. Ayan po, ito po, napakalinis po. May mga daon-daon lang. Ang plano nito, may project tayong gagawin dito na anuhan siya. Lagyan ng riprap, alublakan. Tapos lagyan ng stopper o gripo para hindi na kailangan mag sandok-sandok ng ng tubig. So ito yung unang bukal. Mas malakas ito. Okay? Kaso lang mas malapit sa ilog. Ito po yung kinukuhanan ng inumin kasi medyo mataas siya na party. Ayan. Napakaliwanag ang tubig. So masarap maligo dito. Okay? Maglaba-laba. So yung area, ito yung gagawa namin ng project kasi may discovery tayo dito na proposal o proposed project. Okay, paliwanag ko lang. Ito kasi papunta sa baba, bulusok ito pababa. So yung project na naisip natin dito para sa ikaka-develop ng area. Okay? Napakaganda po yung naisip namin dito dahil ang tubig galing sa taas, okay? Bulusok papunta sa baba. Nagplano kami dito na magkaroon ng project. So ano kaya ang pwedeng project na may lagay dito? Unang-una, kuryente, okay? So gagawa tayo dito ng hydropower. Napakalalim po yun doon sa baba, bulusok pa baba. So ang maganda rito, lalagyan siya ng turbine, hydropower na, para siya yung mag-produce ng kuryente. Tapos, dahil may kuryente na, maglalagay po tayo ng dito, reservoir ng tubig. Maring dito natin ibaba. Pero yung tubig na yun galing sa bukal. Kasi sayang ang tubig, bulak-bulwak lang yan, lalo pagka umaga, bulwak-bulwak lang po yan. Okay? So dito tayo sa baba, maglagay ng reservoir. So itong area na ito, plano kong i-acquire ito. Ang naisip ko dito, simple lang. Dahil meron ng tubig, so ang magpapump doon, gagawa tayo ng mag-install tayo ng water pump. Ang magdadala sa kanya yung kuryente na magamit natin galing doon sa hydropower. Okay? Tapos yung ibang tubig, ito guys, suggestion lang kung anong maganda rito. Hito, tawag nito, tilapia o igat. Dahil ito ay malawak po. So pwede siyang lagyan ng impounding ng tubig. Itong gilid niya. Okay? Dahil libre ng tubig, nasa taas kasi ang tubig, lalagyan na ng hose. So yung maintenance, pag tayo ay nag-alaga ng isda, medyo lang, mababa lang. Yung tao na lang ang binabayaran natin. Yung kuryente, yung water pump, yung reservoir, at saka ito yung gagawin ting fish pond para kahit pa paano makatulong sa komunidad. Mura lang, maging mura na lang isda natin. Tapos dun sa baba, may area pa tayo na tinitingnan doon dahil malayo na sa ilog, although mababa siya. So potential din na pwedeng tayuan ng fish pond. Sunod na lang pagka medyo malinis-linis ng area dahil sobrang talahib pa. Okay? Papunta ron doon sa baba.
So napaka-potential po ito, nakatago lang siya na malapit sa syudad dahil 10 minutes lang away from Marikina. Okay, 15 minutes kung papunta tayo ng Batasan, Quezon City. 15 to 20 minutes lang. So ang ganda ng area dahil marami ng community na doon. Just in case lang guys, maubusan ng tubig. So dito dagsa yung mga naliligo, naglalaba, umiigib ng inumin. Of course, dahil meron ng hose galing mismo sa Maynilad, bibira na lang pumunta rito. Pero dito kami noon, nung nag-umpisa kami, wala pang tubig. Okay, dito kami nag-umpisa noon na talagang intayan kami dito. Siyempre, dahil naubusan. Pero ang good news, kahit sobrang summer na, kasagsagan ng summer, hindi po ito nauubusan ng tubig. Although, tuyong-tuyo na yung ibabaw na ilog, pero ito hindi naubusan kasi galing sa bukal na yung kanyang tubig. Okay? So, suggestion lang guys, dito sa area natin kung ano maganda. Tilapia, hito, igat, saka yung project na gagawin natin kung may maidagdag kayo, kung ano maganda dito sa area. Para mamaya, maliligo na lang tayo. So, very relaxing yung area. Unlimited tubig, hindi ka mabibitin sa tubig dito. Lalo na ngayon, kaya kahit sabihin na mayroon na kaming tubig galing sa Maynila, iba pa rin yung galing sa bukal dahil unlimited. 1 to sawa yung tubig. Okay? So ang ganda rito. I-develop namin tong area na ito. So lagyan namin ng mga upuan dito. Banda. Kung lagyan ng patungan ng papatag-patagin, buhusan para hindi mahirapan yung mga dumarayo dito. Naliligo, naglalaba. Okay, so yun lang po muna guys. Kung kayo ay napadaan sa ating munting channel, baka naman pwedeng pa-like, subscribe, and press the notification bell para naman kahit paano updated tayo sa mga susunod na video na makakatulong sa ating. So maraming salamat guys. Good afternoon.